pumunta ng Hong Kong, kailangan pumunta ka sa presensya ng Diyos. Amen. So gawin po nating memory verse ito, no? Find rest, O my soul. Sabi nyo, in God alone. So wala pong kasama, sa Diyos lang natin matatagpuan ang kapahingahan ng ating kaluluwa. Praise the Lord. Ito ba'y nagre-rema sa inyo? No? Kaya minsan yung iba inuuntog ang ulo. Bakit? Ang sakit na ng ulo sa kaiisip. No? Kabog ng kabog ang dibdib, walang kapahingahan, ayaw tumigil. Na para bang ganun, ba't tayo ako na mag-alala pero tuloy-tuloy ako nag-aalala? Kasi walang kapahingahan. Kapatid, ang sagot dyan, kulang sa buhay mo ay ang Diyos. Hindi ka na kasi pumupunta sa presensya ng Diyos. Kaya ang isipan mo, ang kaluluwa mo, ang iyong desisyon, mali-mali, kaya kung saan ka pumupunta kasi hindi ka nagpapahinga sa presensya ng Diyos. Paano ba magpahinga sa presensya ng Diyos? You pray. Lumuhod ka. Kung ikaw ay may problema, kaya sabi ng James 5:13, di ba? Are you in trouble? Are you in suffering? Ikaw ba'y nahihirapan? Ang sabi ni Santiago, no? Pray. Yun lang ang panahon na ikaw ay makakapag-rest. No, makita nyo, di ba, pag tayo nakapag-rest, tayo pag nakapag-worship, hindi, di ba? Sabi nyo, nasabi ko din, ang gaang sa pakiramdam. Ang galing sa isipan. Bakit? Kasi yung presensya ng Diyos dumarating once we worship the Lord. Amen? Kaya kita nyo, pag minsan absent kayo, pagbalik mo rito, 1 linggo, wala na, mukhang pasas na mukha mo, hindi ka na mukhang ubas. Kulubot na agad. Di ba? Mayroon kang hinahanap. At yun ay yung Panginoon. Kaya Exodus 20 verse 8 to 11. Ang sabi rito, remember the Sabbath day by keeping it holy. Ang sabi rito, sabi nyo nga, remember. Ibig sabihin to, tandaan mo, igalang mo, huwag mong kakalimutan. Ang alin? Ang araw ng pamamahinga. Kaya yung iba, no? Trabaho, trabaho, trabaho. Pero ang sabi ng Panginoon, remember the Sabbath day by keeping it holy. Paano mo raw igagalang ang araw ng pamamahinga? Para ito maging banal. Alam niyo po ba ang sagot? Verse 9. 6 days you shall labor and do all your work. Binigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw para magtrabaho. Pero sabi sa verse 10, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it, you shall not do any work. Wow! Para pala maging banal ang Sabbath day, ang pagkakaiba ng Sabbath day sa 6 na araw ay yung hindi ka magtatrabaho. Yung iba overtime na overtime. Meron pang laba day. May wash day na tinatawag. May plancha day. Pati yung Sabbath day, nagtatrabaho ka. Ang pagkakaiba po ng Sabbath day, yung day of rest na tinatawag, yung hindi ka nagtrabaho. Saan ako magtatrabaho? You serve the Lord. You worship the Lord. You concentrate on the Lord. Amen? Doon magiging kakaiba ang Sabbath day dahil hindi ka nagtrabaho. Doon sa bahay, sa trabaho, kung saan mang kumpanya ka nagtatrabaho, doon magiging special day, magiging holy yung Sabbath day kasi hindi ka naglaba. Hindi ka nagwalis. Hindi ka nag-overtime. Amen. Doon po siya magiging holy. Kaya sabi ng verse 8, remember the Sabbath day and make it holy. Tayo ang gagawa ng Sabbath day para maging holy. At para maging holy, yung 6 days na mong ginagawa, huwag mong gawin sa 7 araw. Magiging special day yung araw na yun. Amen po ba? Bakit kaya napakahalaga nito? Kasi doon lang po magkakaroon ng rest ang iyong soul. At napakahalaga po ng ating kaluluwa. Dahil sabi ng Genesis 2:7, alam niyo po ba na tayo ay ginawa lang ng Diyos sa alabok? At ito po yung alabok na yun, ito po yung ating katawan. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living soul. A living being. Paano tayo nagkaroon daw ng hininga?
Nagaling tayo sa alabok, tapos hiningahan daw sa butas ng ilong, pagkatapos naging buhay na kaluluwa. Sabi mo nga sa katabi mo, buhay na kaluluwa ka pala. No? Awit 103 verse 1, praise the Lord, O my soul, my innermost being. So ang ating pong innermost being is our soul. Kaya napakahalaga po na mula ngayon, bibigyan na po natin ng kapahingahan ng ating kaluluwa. Marami nagpapahinga sa katawan. Nag-enjoy sa katawan. Pero ang kaluluwa, never na pagbigyan. Ito na mag-enjoy, pagbigyan ito na para mag-rest. At ire-rest lang yan po sa Panginoon. Pagdating po sa kaluluwa, sa Panginoon lang yan makakasumpong ng kapahingahan. Kaya usually, yung mga maraming problema like me, noon, nung ako'y pagod na sa isipan, sa damdamin, buti na lang tama ang aking ginawa. Saan ako tumakbo, saan ako sumiksik sa presensya ng Diyos. At doon ako naging matatag sa isipan at sa damdamin. Naging tama ang desisyon ko. Dahil sa Kanya, presensya ako nagpahinga. Amen? So ano man ang problema mong napakalaki, go to God, run to Him. At makikita nyo, ang isipan mo, magiging malusog. Amen? Job 33 verse 4. Bakit kaya napakahalaga na bigyan natin ng kapahingahan ng ating kaluluwa? The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. Wow! Sa Tagalog, ang Espiritu daw ng Diyos ang bumuo sa atin, ang naghubog sa atin, kaya tayo nabuhay. At ang hininga daw ng Almighty God, yun daw ang nagpapagalaw sa ating katawan ngayon. Itong ating katawang alabok, kaya nabuhay because of the breath of the Almighty God. Kaya napakahalaga na ikaw na spirit being, you must give rest to the life giver, which is our God. Lumalabas pong walang utang na loob ang marami kapag hindi ino-honor ang Sabbath day, because napakalinaw po nito, the breath, yung hininga ng Almighty God. Sa Kanya nanggaling, kaya ikaw ay buhay ngayon. Pero napakaraming may buhay, binigyan ng Diyos ng buhay, pero hindi pinapansin ang nagbigay ng buhay. Ang pinapansin yung nagbibigay ng pera, pero yung may-ari ng kanyang buhay, hindi pinapansin. Mas takot sa boss kesa sa Diyos. Di po ba? Kaya sabi ng Exodus 20 verse 8, remember. Pero marami, they forget already. Forget to remember. Huh? Pinapaalalahanan mo na, still ayaw pa rin. Napakahalaga po na bigyan po natin ng panahon ng ating Panginoon. Amen po ba? Dahil sa 1 Corinthians 15:44, gusto ko pong maintindihan nyo ang inyong pagkatao. Pag hindi mo naintindihan na dalawa ang iyong pagkatao, na ikaw ay nasa natural being, physical being, at ang sabi, there is a natural body, which is our physical body, and there is also a spiritual body. At alam niyo po ba, dahil ang ating buhay ay galing sa Diyos, tayo po ay spiritual being. Tayo po ay mga espiritu na nakatira lamang dito sa lupa na to. Sa alabok na ito nung binuo ng Diyos at hiningahan. Kaya nga po itong hininga na yon, yung po yung kaluluwa natin. Na kaya tayo gumagalaw, nag-iisip. Kaya hinahanap natin ng Diyos. At yung iba ay naliligaw. Kasi lahat, hindi nyo ba napapansin, lahat ng tao may relihiyon? Meron silang tinatawag na Diyos kasi naghahanap sila. Hindi nila alam na yung kakulangan ng kanilang buhay. Kaya sila hanap ng hanap, punta doon, punta rito, babae dito, sugal doon. Lahat, marami silang hinahanap na satisfaction. Pero hindi nila makuha. Kasi ang kulang sa kanila ay Diyos. Yung giver of life, kasi yung hininga ng Diyos na ibinigay sa iyo, kaya hindi maaring, hindi mo siya hahanapin. Amen? Kasi doon tayo nanggaling.
Sa hininga ng Diyos. Kaya yung hininga ng Diyos, naniniwala ba kayo ang Diyos ay hindi namamatay? Tayo rin hindi mamamatay. Yun lang pong ating katawan ang mamamatay, tumatanda at nakakasakit. Pero yung pong kaluluwa, hindi po yan mamamatay. Dahil galing po yan sa Diyos. Kaya ngayong umaga, pinag-aaralan natin, ang bigyan po natin ng kapahingatan ay hindi ang katawan, kundi yung ating kaluluwa. 3 John 2, pakilagay nga, Isha, pakiprepare. New King James. Kaya nga po sabi sa Matthew 5:3, happy are those who know they are spiritually poor, for the kingdom of heaven belongs to them. Mapalad daw ang isang tao na nalalaman niya sa kanyang sarili na siya ay mahirap, na siya ay aba at kawawa pagdating sa espiritu. Kasi yung iba, hindi ko kailangan ng Diyos kasi mabait naman ako. Pero sabi rito, ang blessed ay yung mga they know that they are spiritually poor. Pagdating sa spiritual, ikaw ay bankrupt. Marami mayaman sa pinansyal. Guwapo, no? Physically fit. Pero pagdating sa spiritual, poor. No? Nakahanda na ba yung 3 John 2? Pakilagay, King James. New King James. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prosper. Alam niyo po ba ibig sabihin nito? Ang sabi, mga minamahal, ako'y nananalangin na kayo ay maging maunlad sa lahat ng bagay, pati yung physical, pero mangyayari lang ang lahat ng yan kapag ang iyong kaluluwa ay unang-unang nag-prosperous. Amen! Dapat yung kaluluwa mo ang unang umunlad at susunod po ang physical at material. Amen! No? Kaya sabi ni John, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, walang sakit. Pero mangyayari lang ang dalawang bagay na yan. When your soul ay magpa-prosper. Pag yun ang unang umunlad, yun ang nagpahinga. Amen? Praise the Lord. No? Matthew 11:28-29. Alam nyo ba that only Jesus offers rest to your soul? Kaya talagang Diyos si Jesus. Yung mga hindi pa kumbinsido na si Jesus ay Diyos, ang sabi kanina, that our soul will find rest sa God alone. Kaya sabi dito ni Jesus, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, lahat ng pagod, lahat ng nabibigatan. Lapit kayo sa akin, sabi ni Jesus. 29, tingnan nyo. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. So only Jesus, no, can give us rest in our soul. Because Jesus is God. He is the Lord. Amen. Kaya ang awit at saka yung Mateo, hindi po pwedeng maglaban, magsalungat. Ang sabi ng awit, makakatagpo lang kayo ng kapahingahan sa Diyos. Ngayon, nagpakilala ang Diyos sa bagong tipan. Sabi ni Jesus, lapit kayo sa akin. Ako lang ang pwedeng magbigay ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Ikaw ba'y pagod na? Lumapit ka kay Jesus. Amen. Only Jesus can give us rest to our soul. Without Jesus, we can do nothing. Walang mangyayari sa buhay mo kung wala si Jesus. Hindi ka rin makakarating sa langit kung hindi ka lalapit kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, ako lang ang daan. Ako lang. Wala siyang kasama. Ako rin lang ang katotohanan. Ako rin ang makapagbibigay sa inyo ng buhay. Kaya yung Genesis 2:7, John 14:6, that He is the life. At ang sabi ng Genesis 2:7, the breath of the Almighty give us life. Amen? Iisa. That's why we need Jesus. Amen? Let's give a clap offering to Jesus Christ. Hallelujah. Yes. More. More. No? He is the giver of our life. Ibigay mo ang malakas na palakpak mo para sa Diyos na may-ari ng iyong buhay. Glory to God. Yes, para sa Kanya yan. Kaya ka pumapalakpak ay dahil sa Kanya.
Praise the Lord! Siya yung may-ari ng lakas mo. Amen? Kaya nakakapag-isip po yung iba na hindi nagbibigay ng oras para dun sa may-ari ng kanyang buhay. The author of life is God. Kaya minsan, di ba, sasabihin, alam mo yan, kaya pumunta yan sa Diyos, wala na yung mapuntahan eh. No? Kaya nag-born again yan kasi mahirap na. Di ba? Hindi po. Kapag na-realize mo that you are spiritually poor, you are blessed. Yung po ang sabi, hindi kawawa, kundi you are blessed. Mapalad ka kapag na-realize mo na kailangan mo pala ang Diyos. Na para ikaw na spiritually poor ay yumaman. Praise God. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Silipin nga po natin itong talinghaga na isang lalaking mayaman pero hangal. No? Lucas 12, 15-21. Hanggang 23 yan pakilagay, pakiprepare. Ang sabi rito, basahin po natin ng verse 15. Lucas 12, verse 15. At sinabi niya sa kanilang lahat, si Jesus po ang nagsasalita, mag-ingat daw tayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay daw ng tao ay wala daw saan? Sa dami ng kanyang kayamanan. Kasi yung iba, puro pera, pasok kahit linggo kasi sayang ang pera. No? Huwag natin gayahin itong mayaman na to. Mayaman nga pero hangal. Verse 16. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Meron daw isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. 17. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili. Sino kausap niya? Sarili niya. Kasi walang kapwa-tao to eh. Wala siyang kaibigan. Kaya sarili na lang niya kinakausap niya. No? Sabi niya, wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. 19. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon, Susan, para sa mahabang panahon. No? Wala siyang kausap, sarili niya. Wala nga kapwa-tao, puro me. Kaya ang sabi niya sa kanyang sarili, magpahinga ka na lang, magpaganda ka na lang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Yun ang sinabi niya sa kanyang sarili. Pero hindi niya alam, meron palang nakikinig na Diyos sa kanya. Verse 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, ano sabi? Hangal. No? Sa gabi ring ito ay babawian ka na ng iyong buhay. Kanino ngayon mapupunta ang iyong nilaan? Para sa iyong sarili. Pansinin niyo yung word na babawian. Kasi ang Diyos ang may-ari, kaya babawiin ko na yung buhay na ibinigay ko sa iyo. Kasi ako may-ari niyan. Yung binigay ko sa iyong buhay, hindi mo ginamit para ako ay pagsilbihan. Para ako'y purihin at kausapin. Para ikaw ay magtiwala sa akin. Ano inipon mo? Puro kayamanan dito sa lupa. Kaya sabi ng verse 21, ganyan daw ang sasapitin ng lahat ng tao, ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha sa paningin ng Diyos. Marami tayong kilalang ganyan. May kilala ka ba? Marami, di ba? Very rich financially, but poor in the spirit. They do not know. Kaya ikaw na naririto ngayon, you are blessed because you know to yourselves that you are spiritually poor. That we need God. Amen. We need God, the giver of life. Huwag tayong tumulad sa mayaman na to. Nasabi, nag-ipon ng maraming kayamanan para sa sarili niya. Hindi niya alam, maiiwan lahat yan. Amen? Ang sabi, sa paningin naman ng Diyos, napakahirap mo kaya. Dahil ang tao daw ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan, kundi saan? Ano sinusukat ng Diyos? Yung kaluluwa mo. Kung paano umuunlad yung kaluluwa mo. Yung isipan mo. Kaya sabi niya kanina, mag-ingat daw tayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Yung iba kasi magtitinda. Sayang ang benta. Makinig ka sa mensahe na yan.
Unahin mo ang Diyos. Dahil ang linggo ay hindi para sa trabaho. Yan ay holiday. It's a Sabbath day. It's a day of rest in His presence. Amen? Napakabuti po ng ating Panginoon. Gusto mo bang marinig yung salita na yan? Hangal. Bukas hindi ka na magtitinda. Bukas hindi ka na makapagwalis. Stroke ka na. Buti ko stroke. Kung kunin na yung buhay mo. Di po ba? Ngayon na-realize natin kung gaano kahalaga na magbigay tayo ng papuri sa may-ari ng ating buhay. Purihin ang Panginoon. Amen? Verse 22. Kaya alam nyo, ito yung advice ni Jesus Christ sa mga nag-aalala. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo ba'y alagad ni Jesus? Makinig ka. Kaya't sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalis at tungkol sa inyong pagkain para mabuhay o tungkol sa damit na ibibihis sa inyong katawan. 23. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Diba? Ang buhay daw po ay mas mahalaga kaysa sa ating katawan. Pero marami ang hindi pumapansin dito. Alam niyo po ba that once we honor the Sabbath day, dinideclare mo that you belong to God. Na ikaw teka, hindi pwede, kahit may bisita ako, dyan ka muna, hindi pwede kitang unahin sa may-ari ng aking lakas. Labahin, dyan ka muna. In Jesus' name, huwag kang aalis dyan. Babalikan kita mamaya. No? Balikan nyo na lang yan. Pati assignment mo, hindi rin yan aalis. Unahin mo ang nagbibigay sa'yo ng talino. Unahin mo ang may-ari ng iyong lakas, ng iyong buhay. Because life is better than our food. No? Mas mahalaga daw ang ating buhay. Kaya yung ating buhay na ibinigay sa atin, di ba? Kaya sabi ng Lord, love me with all your heart. The greatest commandment is to love God. Pero marami, they don't love God. Diba? Kaya napakalaga po na alam natin ang katotohanan. Dahil, ang sabi ng Panginoon, pag hindi mo yung ginawa, pag ikaw ay nagtrabaho ng trabaho, ang sabi ng Santiago, ang mga mayayaman daw ay mamamatay sa gitna ng kaabalahan. Laging busy. Ang sabi, mamamatay ka sa gitna ng kaabalahan mo. Ayaw mong mag-rest in the presence of God, kaya magiging rest in peace ka. Gusto mo ba, bago ka makapag-rest, rest in peace ang mangyari sa'yo? Doon, totally rest ka. Alam nyo ba kung anong mangyayari sa ayaw mag-rest in the presence of God? Alam nyo ba ang hell? No rest, day and night. Sa mga taong ayaw magpahinga sa presensya ng Diyos, ibibigay sa iyo ng Diyos ang kung ayaw mong magpahinga. Dahil sa impyerno, walang pahinga. Araw at gabi, susunugin ka. Para sa mga ayaw magpahinga. Amen? Nakita niyo yung istorya ni Lucas, ni Lazaro? Mayaman. Yung mayamang yun, ano? Maraming pagkain, maganda ang damit. Pero hindi niya alam, huling kain niya na pala. Namatay siya nung oras na yon at nagising doon sa impyerno. At ang sabi niya, siya mismo nagsabi, nandito ako sa place of torment. Sa dako ng pagdurusa na walang katapusan. Walang pahinga. Ang inipon na kayamanan naiwan sa lupa, hindi nadala sa kabilang buhay. Kaya nga po, alam nyo, ang pera, lagi natin sinasabi, ang mga kayamanan na yan na hindi natin madadala sa kabilang buhay. Pero alam nyo ba, yung mabuting ugali at yung ginagawa natin sa Diyos, yan po ang madadala natin sa kabilang buhay. Amen? So we must rest in the presence of the Lord. Kaya ngayon, do you want to find rest? Do you want to rest in the presence of God? Pwede tayong tumayo lahat. Let's find rest to our God. At ang sabi niya, rest assured niya, that you will find rest to me, no? Sa akin nyo lang matatagpuan ang kapahingahan na gusto ninyo.
May natutunan pa po kayo? Ayaw. No? So, rest in the presence of God. So, no? Alam nyo ba habang tayo umaawit, no? Para sa Panginoon, no? Yung ating kaluluwa, we give rest to our soul. No? Amen? Okay, go. So, let's give the best for God. Let's worship the Lord, the giver of life. Hallelujah. Find rest. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. The oceans rise and thunders roll. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, Christ alone, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Yes, Lord. Hallelujah. Truly our God, Jesus. Lord, no? Naniniwala ba kayo na lahat tayo may 24 hours? Pero ilang oras ang binibigay mo sa presensya ng Diyos? O baka minuto or segundo. Pwede po ba tayong mupo? No? Alam nyo ba, every time we worship the Lord, every time we pray, every time we read the Word of God, we rest in the presence of God. Amen? So we must remember the Sabbath day. Pakilagay Matthew 11:29. Basahin nga po natin ito sa Amplified Version. Tingnan nyo kung paano in-explain na Amplified. Take my yoke upon you and learn of me, for I am gentle, meek, and humble, lowly in heart, and you will find rest. Paano bang mag-rest ang ating soul? Tingnan nyo. Relief and ease and refreshment and recreation and blessed quiet for your soul. Kailangan pala may refreshment. Paano? Pray. Doon pa pala natin pinapakain ang ating kaluluwa.
Amen? Kaya minsan sabi nyo, hirap naman mag-pray, hindi, lumuhod ka lang, basta nandun ka lang sa presensya ng Diyos, kumanta ka lang. Nakikita nyo mamaya, babaksak na po ang inyong mga luha. Amen? So, please, paki-distribute po yung communion.